Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaya hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay wari magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Miyerkules sa 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang panahong ito ay tinatawag nating panahon ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter season. So hindi lang ito isang araw, no? Nung Linggo, Pasko ng Pagkabuhay, kundi ito ay season
linggo, higit pa sa isang linggo, 2, 3, 4 na linggo na tinatawag na Easter season. Bago po yung kanyang ika-4 na pong araw na pag-akyat naman niya sa langit. Pero samantalang hinihintay natin yung 4 na pong araw, ay patuloy naman na magpapakita sa Jesus sa kanyang mga alagad o sa kung sino pa ang naisin niya na pagpahayagan para nang sa ganon ang makakita, makaranas ng kanyang muling pagkabuhay ay masama o madagdag doon sa mga taong magpapahayag ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at muling magbabalik sa wakas ng panahon. Sabihin nyo nga ulit muna sa katabi ninyo, Pasko ng pagkabuhay na. So, pinagdaanan ni Jesus, no? Nakita natin ito. Kung nakiisa kayo sa mga pagdiriwang natin ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria, pinagdaanan lahat ni Jesus ang mga napakasasakit na mga pangyayari. Pero tapos na yon, nabuhay na si Jesus. Kaya lang, ang kanyang mga alagad nandoon pa rin sa karanasan ng kapighatian, nandoon pa rin sa karanasan na nawalan sila ng makakapitan, nandoon sa karanasan na nahirapan sila, pinahirapan sila, naiwan doon. Kaya nahirapan silang tanggapin na base lang sa salita na nabuhay na si Kristo. Kaya ilan doon sa kanyang mga alagad, dito binabanggit merong 2 alagad na gusto nang lumayo sa Jerusalem. Doon sa Jerusalem, doon nasaksihan nila ang pagkamatay ni Jesus. Nasaksihan nila yung pagpapahirap kay Jesus. Kaya nga sabi nila, siya pa naman yung inaasahan namin magpapalaya sa amin. Pero ipinako sa krus na matay. Napakasakit noon para sa kanila. Hindi nila maunawaan, hindi nila maintindihan. Sa inyo ba, ano ba mga karanasan ninyo na matutukoy natin? Mga karanasan ninyo na parang nawalan na kayo ng pag-asa. Mga karanasan ninyo na para bang wala ka nang maaasahan, nawalan ka na rin ng mga taong parang pakiramdam mo mag-isa ka na lang. Hindi nga doon nagtatapos. Kaya biruin nyo, si Jesus na rin ang tumulong sa 2 para maproseso nila yung kanila pong nararamdaman. Kaya pag halimbawa, pag kinamusta ba ninyo ang isa't isa, kamusta ka? Ano ba yung isasagot ninyo? Mabuti. Kahit hindi. Okay lang. Kahit hindi okay. Kasi yung tendency nga natin, manahimik, ang tendency natin, lumayo, magpakalayo-layo. Ayaw natin ng tinatawag nating problema. Nilalayuan natin yung isang pangyayari na masakit, masaklap. Lalayo ka na lang. Na hindi mo man lang ito prinoseso, hindi mo man lang ito pinag-usapan. Pag sinabing kamusta ka, sabihin mo, ano ba nangyayari sa iyo? Sa kalooban mo, ano nangyayari sa iyo? Kasi pag hindi mo yan binerbalize, pag hindi mo yan sinabi, aatakihin ka sa puso, lalo pa ngayong napakainit, mai-stroke ka na lang dyan. Pag may nagtatanong, magsalita ka na, samantalahin mo na. Kesa yung mananahimik ka lang dyan, tapos wala Hindi mo nauunawaan, hindi mo naintindihan. At saan ka pupunta? Pupunta ka sa isang relasyon. Pupunta ka sa isang bisyo. Pupunta ka sa kung saan-saan. Nakakalimutan mong pumunta kay Kristo sa banal na Eucharistia. Kaya wala nangyayari. Alam niyo, di ba, sa inyo po, sa mga mag-asawa, kahit sa pamilya, di ba, kapag hindi nyo yan napag-usapan ng maaga,
Kahit 10 years, 20 years, pag nagkita kayo, lalabas yan. Yan yung mga issue natin sa buhay. Nakinimkim. So, kamusta kayo? Sana nga okay na. Sana. Nawa, okay ka na. Kasi baka ayaw mo lang magsalita, baka sinoppress mo lang yung damdamin mo, baka tinabunan mo lang, kasi nga, di ba, ayaw natin binabalikan. Di ba? Ayaw natin binabalikan. Pero yun ay isang proseso na babalikan mo para mas makita mo yung kabuuan, yung bigger picture. Kasi sa unang pangyayari, yung masakit lang eh. Hindi mo pa nakikita na mayroon itong dulot sa iyo. Ayaw nga natin magsalita. Paano ka matutulungan kung ayaw mong magsalita? Sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, sa tamang tao, magsasalita ka. Mag-o-open up ka. Minsan, no, sa mga gustong pumasok sa buhay pamilya o pag-aasawa, pag marami ka pang issue, huwag ka munang pumasok. Kasi lalabas at lalabas yan doon. Anong gagawin natin? Pero nasa sa inyo po, no? Kaya nga, ang ginagawa ni Kristo, sinasamahan tayo, tinatanong tayo, ano ba nangyari? Pagtsatsagaan niya tayo, ihintayin niya na magsalita ka. At nawa, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, mas maging open ka sa Diyos. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo, at maya-maya niyan, mas maiintindihan mo na, umaunawaan mo na kung bakit nangyari yan at kung ano ang gustong ituro sa iyo ng Panginoon. Amen?